Sino po rito naka-experience na makaranas nung hindi madaling sitwasyon sa buhay? Totoo po ba? May mga pagkakataon sa buhay natin, nakakaranas tayo ng mga hindi simpleng pangyayari sa buhay natin. And at the same time, sino po aminado, mahirap na yung may sitwasyon kang pinagdaraanan, pero mas mahirap yung mas matagal kang nando doon. Totoo ba yan? Alam niyo po, sobrang challenging yung mag-stay tayo doon sa matagal na pagsubok sa kabuhayan natin eh. Totoo po ba yan? Sino po rito, aminado, nakaranas na ng pagsubok sa kabuhayan? Nakaranas na ng problema sa pera? And at the same time, sobrang challenging yung makaranas tayo ng mga matitinding pagsubok, hindi lang sa ating kabuhayan, maging doon sa ating kalusugan. Sino po, aminado? Mahirap yung dumadaan ka doon sa matagal na pagsubok sa iyong kalusugan. Or kung hindi man ikaw, yung mahal sa buhay mo. Alam niyo po, hindi madali na ikaw ay nandoon sa panahon na yon o sa point na yon ng buhay mo. Or even, yung mahal mo sa buhay na dumadaan ng matagal sa pagsubok sa kaniyang kalusugan. And at the same time, sino po aminado, sobrang hirap yung dumaan sa pagsubok, yung relasyon mo. Lalo na doon sa mga mag-asawa. Alam niyo po, again, mahirap yung dumaan sa pagsubok yung ating kabuhayan. Pero mas mahirap yung matagal na dumadaan sa matinding pagsubok yung ating kabuhayan. Mahirap na yung dumadaan sa matinding pagsubok yung ating relasyon, pero mas mahirap pala yung matagal na dumadaan sa pagsubok ang relasyon mo. And at the same time, mahirap pala yung matagal na dumadaan sa matinding pagsubok ang kalusugan mo, pero mas mahirap pala yung matagal siyang dumadaan doon. Alam niyo po, sino po aminado? Mahirap na yung dumaan doon sa ganong pagsubok ng ating buhay, pero sino po naniniwala, mas mahirap yung sobrang tagal na pinapayagan ng Diyos na dumadaan doon yung aspeto na yun ng buhay mo. Ano pinapakita rito? Hindi po madali ang may pagsubok na dinadaanan sa buhay. Totoo po ba yun? Yung bang, lalo na parang hindi na masusolusyonan yung problema mo? Hindi madali ang may pagsubok na dinadaanan sa buhay, lalo na parang solo mo na lang na dinadala yung pagsubok na yun sa buhay. At hindi po madali ang may pagsubok na dinadaanan sa buhay, lalo na parang mauubos na yung panahon mo, hindi pa nagkakaroon ng solusyon. Sino po rito naka-experience na parating na yung mga bayarin mo pero wala pa rin pambayad? Na-experience mo na parang, Lord, parang ang tagal-tagal ko nang may sakit, pero parang ang nakikita mo, parang magkikita na kayo ng Panginoon. Ala kang makitang solusyon na paggaling. Alam niyo po, may mga pagkakataon, dumarating tayo doon sa point ng ating buhay na para bang wala na tayong makitang solusyon. At ito po ang totoo. Sa aminin man natin at hindi, yung point na yun ng buhay natin na ang daming tanong na naiipon sa puso natin. Totoo po ba yun? Pagka patong-patong yung pagsubok sa buhay mo, patong-patong yung bayarin mo, patong-patong yung usapin sa iyong relasyon, patong-patong yung usapin doon sa iyong kalusugan, tingin mo parang ang daming tanong na naiipon sa puso mo. Ang daming naiipon na hinanakit sa puso mo. At ang daming sana sa buhay mo. Sino po rito aminado? Nung makaranas ng problema sa pera na, sabi niya na, sana hindi ko na lang ito naging problema. Sino po rito yung before na dumating yung problema sa kanyang pera, mas masaya yung pinagdadaanan niya sa buhay niya. Lalo na sa mga young pro, yung mga nagsisimula na kumita ng pera, sino po aminado? Mas ngayon mo nare-realize na hindi pala ganun kadali ang buhay. Na akala mo, nung ikaw ay nandoon sa high school, nung ikaw ay nandoon sa college, akala mo simple lang ang buhay. Pero nung ikaw ay nagtatrabaho na at nagsisimulang maging breadwinner, doon mo nare-realize, hindi simple ang buhay. Hindi laro ang buhay. Totoo po ba? Sa mga nagsisimulang kumita ngayon, at lalo na doon sa mga magulang na hindi lang yung problema sa pera ang kanilang pinoproblema, maging doon sa iba't ibang aspeto ng buhay. Alam niyo po, may mga pagkakataon, sabi nga,
dumarating tayo dun sa point ng ating buhay na sana nasabi natin na sana hindi na lang ako nabaon sa utang. Sana hindi na lang naubos yung aking ipon. Sana hindi na lang ganun yung nangyari sa problema ko sa pera. At sana doon sa mga nagkasakit na sana hindi na lang ako nagkasakit, or doon sa mga nagkaproblema sa pamilya, sana hindi na lang kami nagkaproblema sa pamilya. Alam niyo po, sino aminado hanggang ngayon? Ang dami mong sana sa puso mo. Ang dami mong hinihiling na sana hindi nangyari. At the same time, sana iba yung nangyari. Sino po aminado? Hanggang ngayon, marami ka pa rin hinihiling sa buhay mo. Sino rito? Marami pang gustong mangyari sa buhay niya at sa pamilya niya, sa kabuhayan niya. Alam niyo po, ito kasi nga ang totoo. Sa gitna ng matinding pagsubok sa buhay, hindi mo pwedeng hindi mahiling na sana hindi na ito nangyari sa buhay. Marami pong mga tao, habang dumadaan doon sa matinding pagsubok sa kanilang buhay, may mga point na nahihiling nila na sana hindi na lang ito nangyari. Sana wala na lang akong problema sa pera, sana wala na lang akong sakit, or sana hindi na lang kami nagkahiwalay mag-asawa. Alam niyo po, again, marami mga pagkakataon sa gitna ng matinding pagsubok sa buhay, hindi pa pwedeng hindi mo mahiling na sana hindi na lang ikaw yung nakaranas o nakakaranas ng problema na yan. Sino po aminado? Minsan naiisip mo yon at nahihiling mo na sana hindi na lang ako yung nakakaranas nito. Alam niyo po, sino naniniwala? Wala namang pagsubok sa buhay ang pinayagan ng Diyos na walang dalang mensahe sa buhay natin. Totoo pa ba yan? Lahat ng pagsubok na meron tayo, lahat ng pagsubok na pinayagan ng Diyos sa buhay natin, meron siyang laging dalang mensahe sa buhay natin eh. And at the same time, sino po naniniwala, lahat ng pagsubok na dinadaanan mo ngayon sa iyong pera, sa iyong kabuhayan, may dalang mensahe ito sa buhay mo. Even yung pagsubok na meron ka ngayon sa kalusugan mo, yung pagsubok na meron ka ngayon sa relasyon mo, sa marriage mo, o sa pamilya mo, lahat ng yun meron dalang mensahe. Gaya po nung himala ng pagpapagaling ng Panginoon dun sa isang lalaki na napakatagal nang nakakaranas ng pagsubok sa kanyang kalusugan, bawat himala ng pagpapagaling ng Diyos, may itinuturong mensahe. Alam niyo po, by the way, saan ba yung sinasabi natin na meron ba tayo nun? Dito sa John chapter 3, chapter 5, verses 1 to 9. Ito po yung kwento kung saan meron isang lalaki na for almost 38 years, hindi siya nakakalakad. Nakababad siya doon sa kanyang sakit. Now, ang tanong, ano ba itinuturo ng mensahe ng pagpapagaling ng Panginoon dito sa Bethesda? Alam niyo po, unang-una, yung kayang magbigay ng Diyos ng solusyon doon sa mga pinaka-mabibigat na problema sa buhay. Sino po naniniwala? Walang mabigat na problemang pinansyal ang hindi kayang bigyang solusyon ng Diyos. Totoo po ba yan? Kahit gaano pa kabigat yung pinagdaraanan ng kabuhayan mo, ng finances mo, laging merong kakayanan ng Diyos na bigyang solusyon yan. Walang mabigat na problema sa kalusugan, kahit pa cancer yung sakit mo, kayang bigyang solusyon ng Diyos. Totoo mo ba yan? At walang mabigat na problema sa marriage, sa relasyon, sa pamilya, na hindi kayang bigyang solusyon ng Panginoon. Again, kayang magbigay ng Diyos ng solusyon doon sa mga pinakamabibigat na problema sa buhay mo. Alam niyo po, anong pinapakita nito? Una, ang kakayanan ng Diyos na magbigay ng solusyon, hindi na bago at hindi magbabago kailanpaman. Alam niyo po, hindi kailanman magbabago o mababago ng panahon ang kakayanan ng Diyos na magbigay ng solusyon. Hindi kailanman mababago ng panahon ang kakayanan ng Diyos na magbigay ng mga kamangha-manghang paraan. At hindi mababago ng panahon ang kakayanan ng Diyos na magbigay ng makalangit na solusyon. Lahat ng sinabi nating solusyon, yung kamangha-manghang solusyon, yung makalangit na solusyon, it is always beyond human comprehension.
Lahat yon, higit doon sa kakayanan ng tao na kaya niyang gawin. Yung kayang ibigay na solusyon ng Panginoon. What's the point? Yung Jesus na ginawang alak ang tubig dahil sa kinapos sa isang kasalan, siya ring Jesus na magliligtas sa kakapusan na meron ka ngayon sa buhay mo. Hindi nababago ng panahon yon. Yung Jesus na nagbangon sa biyanan ni Peter sa banig ng karamdaman, siya rin namang Jesus na magbabangon sa iyo ngayon sa karamdaman na meron ka. At yung Jesus na nagpahupa ng bagyo kasama ng mga disciples, siya pa rin naman yung Jesus na kasama mo ngayon at magpapahupa ng problema na meron ka sa pamilya mo. Yung Diyos na naghimala noon, siya pa rin Diyos na kayang maghimala ngayon sa buhay mo. Anong pinapakita nito? Nagbabago lang ang mukha ng problema, pero hindi ang kakayanan ng Diyos na magbigay ng solusyon sa problema mo. Nagbabago lang ang bigat ng problema, pero hindi ang kakayanan ng Diyos na magbigay ng solusyon sa problema mo. At nagbabago lang ang tagatanggap ng problema, pero hindi ang kakayanan ng Diyos na magbigay ng solusyon sa problema mo. Nag-iiba-iba lang ang tumatanggap ng problema. Nagbabago lang yung bigat ng problema, nagbabago lang ang mukha ng problema, pero ang kakayanan ng Diyos hindi nagbabago para magbigay ng solusyon. Ikalawa, ang puso ng Diyos na magbigay ng solusyon, hindi ito nagtatangi. At kailanman, hindi magtatangi. Ano ibig sabihin to? Sino po naniniwala? Kahit sino ka pa, kaya kang tulungan ng Diyos sa problema mo sa pera. Totoo po ba yan? Kahit ano pa ang karamdaman na meron ka, willing ang Diyos na pagalingin ka. At sino po naniniwala? Kahit sino ka pa, willing ang Diyos na ayusin ang relasyon na meron ka. What's the point? For as long as na naniniwala kang kaya kang iligtas o kayang iligtas ng Diyos ang kabuhayan mo, maliligtas ang kabuhayan mo kahit bagsak na bagsak pa ang kabuhayan mo. For as long as na naniniwala kang kaya kang iligtas ng Diyos sa sakit mo, kahit cancer pa yan, maliligtas ka sa sakit mo. And for as long as na naniniwala ka na kayang ayusin ng Diyos ang pamilya mo, maayos ang pamilya mo. Ikalawa, kahit ang pinakamatagal na problema mo, kayang solusyonan ng Diyos. Sino po naniniwala? Kahit gaano pa katagal na bagsak ang kabuhayan mo, kaya pa rin itong ibangon ng Diyos. Sino po naniniwala kahit gaano pa katagal na bagsak ang kalusugan mo, kaya ka pa rin ibangon ng Diyos. At sino po naniniwala kahit gaano pa katagal na bagsak ang relasyon mo, kaya pa rin itong ibangon ng Panginoon. What's the point? Una, walang panahon ang kayang maglimita sa kakayanan ng Diyos na magbangon. Alam niyo po, walang panahon sa buhay na ito ang makakapigil sa Diyos na ibangon ang kabuhayan mo. Walang panahon sa buhay na ito ang makakapigil sa Diyos para ibangon ka sa sakit mo. Walang panahon sa buhay na ito ang makakapigil para ibangon ng Diyos, ayusin ng Diyos ang relasyon na meron sa pamilya mo. Ano pinapakita nito? Sa panahon ng matinding kahirapan, pwedeng doon ibangon ng Diyos ang kabuhayan mo. Niniwala po kayo doon? Sino naniniwala? Doon sa panahon parang wala ka ng pag-asa, pwedeng doon dumating ang breakthrough sa finances ng pamilya mo. At sino po naniniwala? Doon sa panahon na ang tingin mo, parang wala ka ng kagalingan, doon pwedeng dumating ang breakthrough ng kagalingan mula sa Panginoon. At doon sa panahon na ang tingin mo, parang imposible na maayos pa ang pamilya mo, doon pwedeng dumating ang breakthrough ng pag-aayos ng Diyos.
Tandaan niyo po, ang kakayanan ng Diyos na magbangon, walang pinipiling panahon. Ang kakayanan ng Diyos na magpagaling, walang pinipiling panahon. Ang kakayanan ng Diyos na mag-ayos ng pamilya, walang pinipiling panahon. Ikalawa, walang panahon ang mauubos ang pagliligtas ng Diyos. Sino po naniniwala? Kung meron mang hindi nauubos na panahon, panahon ng pagliligtas ng Diyos. Totoo po ba yun? Hindi kailanman mauubos ang panahon ng pagliligtas ng Diyos. Hindi kailanman mauubos ang panahon ng pagpapagaling ng Diyos at hindi kailanman mauubos ang panahon ng pagbibigay ng Diyos ng bagong simula. Pansinin nyo, yung binatang lumpo, for 38 years, nandun siya sa kahabag-habag na kalalagayan, iniligtas dito ng Panginoon. Yung binatang lumpo for 38 years na nasa banig ng karamdaman, pinagaling ng Panginoon. At pansinin nyo, yung binatang lumpo for 38 years na nasa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay, binigyan ng Diyos ng bagong simula. Ano ibig sabihin nito? Maniwala ka, hindi mauubos ang habag ng Diyos para ibangon ang kabuhayan mo. Kahit gaano ka pa katagal na parang nakababad sa kahirapan, na hindi nangyayari yung pangarap mo na breakthrough, na pagyaman, hindi mauubos ang panahon ng Diyos para iparana sa iyo ang pagyaman. At kahit gaano ka pa katagal na nakababad sa karamdaman, hindi mauubos ang panahon ng Diyos para dumating ang pagpapagaling sa iyo. At kahit gaano pa na nakatagal, nakababad sa kaguluhan ang relasyon sa pamilya mo, hindi mauubos ang panahon ng Diyos para ayusin ang dapat maayos sa pamilya mo. Gaya po ng sinasabi ng Lamentations, chapter 3, 22-23, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Maniwala ka, hindi mauubos ang pagpapagaling ng Diyos saan mang areas ng buhay mo. Kaya niyang pagalingin ang kabuhayan mo, kaya niyang pagalingin ang relasyon mo, kaya niyang pagalingin ang sakit na meron ka. Ikatlo, kahit helpless ka, pero hopeful ka, still, mararanasan mo laang tulong ng Diyos sa iyo. Totoo po ba? Sino po aminado? Minsan, dumarating ka doon sa point na ikaw mismo, wala kang magawa sa problema mo sa pera. Sino po aminado? There are times ng buhay mo, dumarating ka doon sa point na yun ang buhay mo. Wala kang magawa doon sa problema mo sa pera. Wala kang magawa doon sa problema mo sa finances nyo. At sino po aminado? Minsan, dumarating ka doon sa point ng buhay mo, aminado ka, wala kang magawa doon sa problema mo sa sakit mo. And at the same time, sino po aminado, minsan, dumarating ka doon sa point ng buhay mo na wala kang magawa doon sa problema sa loob ng pamilya mo. Ano pinapakita rito ng Panginoon? Una, pwedeng wala kang magawa sa problema mo, pero hanggat may pag-asa sa puso mo, pwedeng magbago ang sitwasyon mo. Totoo po ba yan? Pwedeng ang nararamdaman mo, parang wala ka nang magawa, pero hanggat merong pag-asa dyan sa puso mo, pwedeng magbago ang sitwasyon mo. Sino pa aminado? Pwede naman talagang dumating ka doon sa point na wala kang magawa sa sitwasyon mo, but still, hopeful ka pa rin. Sino pa aminado? Dumating ka na doon sa point ng buhay mo. Aminado ka, wala ka nang magagawa, pero sa puso mo, umaasa ka, may magbabago pa sa sitwasyon mo. Alam niyo po, minsan, pwede naman talaga tayong dumating doon sa point na wala tayong magawa sa problema natin, but still, sa puso mo, punong-puno pa rin ito ng pananampalataya. At sino po aminado, pwede naman talagang dumating ka doon sa point
na wala kang magawa doon sa pinagdaraanan mo, but still, gusto mo pa rin magpatuloy. Sino po rito, ganun ang experience sa buhay? Wala kang magawa sa problema mo, sa pera mo, pero still, gusto mo pa rin magpatuloy ang buhay. Wala kang magawa sa problema mo sa relasyon mo, wala kang magawa sa problema mo sa iyong sakit, but still, hopeful ka at gusto mo pa rin magpatuloy sa buhay. Alam niyo po, anong pinapakita rito? Walang masama na tanggapin na talagang may hangganan yung kakayanan natin o yung kaya natin gawin. Pero wag mong hayaan na pati yung pag-asa sa puso mo malimitahan. Walang masama na tanggapin na talagang may hangganan ang kaya mong gawin, pero wag mong hayaan na pati pananampalataya mo malimitahan. At walang masama na tanggapin na talagang may hangganan ang kaya mong gawin, pero wag mong hayaan na pati yung pagpapatuloy mo malimitahan. Ikalawa, pwedeng wala kang magagawa sa problema mo at yung mga tao sa paligid mo, pero ang Diyos hindi mauubusan ng magagawa para sa problema mo. Sino po naniniwala? Hindi mauubusan ng magagawa ang Diyos sa problema mo sa pera. Pwedeng wala ka nang magagawa sa pera mo o wala ka nang magagawa sa problema mo sa pera. Yung mga tao sa paligid mo, even yung mga inaasahan mo, but still, kahit wala ka nang magagawa, wala na silang magagawa sa problema mo, ang Diyos, maniwala ka, may magagawa pa rin sa problema mo. Maaaring ikaw, parang gusto mo nang sumuko at tanggapin na wala nang mangyayari sa sakit mo, maging ang mga doktor. Pero maniwala ka, ang Diyos still may magagawa para sa sakit mo. At maaaring sa tingin mo, parang wala nang magagawa o mangyayari pa sa pamilya mo, sa problema sa pamilya mo. But still maniwala ka, ang Diyos hindi mauubusan ng magagawa para sa problema mo sa iyong pamilya. Ano pinapakita rito ng Panginoon? Minsan, kailangan mong makarating doon sa limitasyon mo para makita mo yung kayang gawin ng Diyos sa kabuhayan mo. Sometimes, hahayaan tayo ng Diyos na makarating doon sa limitasyon natin, doon sa magagawa natin para sa ating sakit, para makita natin yung kayang gawin ng Diyos sa ating sakit. And sometimes, hahayaan ng Diyos na makarating tayo doon sa ating limitasyon, doon sa magagawa natin para sa ating pamilya, para makita natin yung kayang gawin ng Diyos sa pamilya mo. Now, ang importante dito, sa point na nandoon ka na sa limitasyon mo, huwag mong kainipan, kayang gawin ng Diyos sa kabuhayan mo. Ang importante dito, sa point na nandoon ka na sa limitasyon mo, huwag mong kainipan ang kayang gawing pagpapagaling ng Diyos sa sakit mo. At ang importante dito, sa point na nandoon ka na sa limitasyon mo, huwag mong kainipan ang kayang gawin ng Diyos sa pamilya mo. Now, the question is, bakit nga ba maraming mga tao naiinip pagdating doon sa panahon o sa pagdating ng tulong ng Diyos? Alam niyo po, unang-unang dahilan, nabibigo tayong makita na ang pag-iintay sa season ng Diyos ay preparasyon lang ng Diyos para doon sa mas malaking pagpapala ng Diyos. Totoo ba, maraming tao, bigong makita na yung pag-iintay sa season ng Diyos, isa siyang pagpapala. Totoo ba yan? Maraming mga tao, bigong makita na yung pag-iintay sa season ng Diyos ay isang paghahanda lang ng Diyos para sa mas malaking pagpapala. At sino po naniniwala? Totoo ba maraming mga tao, bigong makita na yung pag-iintay sa season ng Diyos ay isa siyang malaking pagkakataon. What does it mean? Una, unless na handa ka na doon sa mas malaking pagpapala, darating ang season ng Diyos para sa iyo. Sino po rito? Kaya niyang sabihin sa Diyos ngayon, Lord, handa na ako doon sa breakthrough ng buhay ko. Sino po rito? Kaya niyang sabihin sa Panginoon ngayon, Lord, handa na ako doon sa breakthrough ng finances ko. At sino rito?
kaya niyang sabihin sa Panginoon, hindi man para sa iyo yung kagalingan, para doon sa mga mahal mo sa buhay. Handa ka na para sa breakthrough ng pagpapagaling ng Diyos. At sino po rito, kaya niyang sabihin sa Panginoon, handa ka na para doon sa breakthrough ng Panginoon sa pamilya mo, sa kaayusan sa pamilya mo. What does it mean? Again, pansinin niyo, bakit kaya it took 38 years bago dumating sa lalaking lumpo yung himala na bumago ng buhay niya? Bakit hindi na lang 10 years old pa lang siya, pinagaling na ng Panginoon? Bakit hindi 20 years old pa lang, 30 years old pa lang, pinagaling na siya ng Panginoon? Simply because that 38 years is not just a number of years, but a year na nakita na ng Diyos na handa na siya para sa mas malaking pagbabago sa buhay niya. The same concept sa journey ng bawat isa. Bakit hindi dumating yung financial breakthrough mo 10 years ago, 5 years ago, or even a year ago? Bakit hindi pinayagan ng Diyos na dumating yung financial breakthrough sa buhay mo? The same concept sa journey ng bawat isa. Bakit hindi dumating yung miracle healing mo 10 years ago, 5 years ago, or even a year ago? At the same concept sa journey ng bawat isa. Bakit hindi dumating yung restoration ng relasyon mo 10 years ago, or 5 years ago, or even nung nakaraang taon? Simply because mas mahalaga sa Diyos na handa na puso mo, handa na isip mo, handa na buong ikaw sa ibibigay na financial breakthrough ng Diyos sa iyo. Bakit hindi niya pinayagan yon ng mga nakaraang taon sa buhay mo? Kasi ang gusto ng Diyos, handa na puso mo, handa na buong ikaw, handa na isip mo para sa financial breakthrough mo. Bakit hindi ibinigay ng Diyos yung miracle healing sa iyo? Simply because mas mahalaga sa Diyos na handa ang buong ikaw, handa ang puso mo, handa ang isip mo. At bakit hindi ibinigay ng Diyos yung restoration sa marriage mo? Simply because mas mahalaga sa Diyos na handa ka, handa ang puso mo, handa ang isip mo, handa ang buong ikaw. Alam niyo po, ikalawa, unless handa ka ng umamin, Diyos lang kayang bumago sa sitwasyon mo. Darating ang season ng Diyos sa iyo. Totoo ba minsan? Kaya pala ang tagal na, wala pa yung financial breakthrough mo, hindi mo pala kayang aminin pa na ang Diyos lang ang makapagbibigay sa iyo ng totoong financial breakthrough. Sometimes, kaya pala ang tagal-tagal na, wala pa yung miracle healing mo, hindi mo pa pala kayang aminin na ang Diyos lang ang kayang magpagaling sa iyo. At totoo ba minsan, kaya pala ang tagal-tagal na, wala pa rin yung restoration sa relationship mo, simply because hindi mo pa pala kayang aminin na ang Diyos lang ang kayang mag-restore ng relationship mo. But sino po naniniwala? The moment na i-humble mo ang sarili mo sa harap ng Diyos, pwedeng mag-start right now, agad-agad, ang financial breakthrough sa buhay mo. Niniwala po kayo doon? The moment na i-humble mo ang sarili mo sa harap ng Diyos, pwedeng magsimula ang financial breakthrough sa journey mo. The moment na i-humble mo ang sarili mo sa harap ng Diyos, pwedeng agad-agad, right now, pwedeng magsimula ang miracle healing para sa iyo. Mag-intay na umahon sa kahirapan, hindi madali na mag-intay na gumaling sa kasakitan, hindi madali na mag-intay na maayos ang pamilya. Totoo mo ba yan? Masakit ang season ng pag-iintay. Whether you accept it or not, whether you admit it or not, masakit ang season ng pag-iintay. Alam niyo po, sino po aminado? Masakit yung season na kapos ka, pero mas masakit yung hindi mo alam kung kailan siya matatapos. Totoo po ba?
Masakit na yung wala kang pera, pero mas masakit pala yung hindi mo alam kung kailan ka magkakapera. Totoo po ba? Masakit na yung season na nasa banig ka ng karamdaman, pero mas masakit pa pala yung hindi mo alam kung gagaling ka pa. And at the same time, masakit na yung may problema kayong mag-asawa, may problema kayong mag-ina, may problema kayong magkapatid, pero mas masakit pala yung hindi mo alam kung magkakaayos pa kayo. What's the point? Una, masakit maghintay dahil hindi mo alam kung darating pa yung iniintay mo. Totoo pa ba yan? Doon sa mga nag-intay ng matagal ng kanilang love life. Di ba ang sakit nun? Habang nag-iintay ka? Di ba ang sakit nun, Olga? Masakit mag-intay, lalo na hindi mo alam kung darating pa. Alam niyo po, masakit sa pakiramdam yung hindi mo alam kung makakabangon pa kabuhayan mo eh. Totoo ba yan? Masakit sa pakiramdam yon, yung hindi mo alam kung aayos pa yung finances ng pamilya mo, kung gaganda pa ang buhay ng mga anak mo. Masakit sa pakiramdam yung hindi mo alam kung mabubuhay ka pa eh. At the same time, masakit sa pakiramdam yung hindi mo alam kung magkakaayos pa kayo sa pamilya. That's the point. Ito po ang totoo. Bawat pag-iintay mo, hindi pwedeng hindi mawala yung expectation mo eh. Totoo po ba yan? Habang nag-iintay tayo, nandoon yung mga pag-expect natin sa puso natin. Kung bakit masakit maghintay, kasi nga ito ang totoo, bawat pag-iintay mo, hindi pwedeng mawala yung pag-aasa mo eh. Yung pananabik mo na sana mangyari na yun eh. At sa ayaw at sa gusto mo, lahat ng expectation, pag sobrang nagtatagal, napapalitan ng takot. Totoo po ba yan? Pag sobrang tagal na yung iniintay mo, pag sobrang tagal na yung ine-expect mo, sometimes yung expectation na yon, napapalitan na yon ng takot. Pag sobrang tagal na, yung iniintay mo, lahat ng pag-aasam na yon, napapalitan na yon ng pangamba. At the same time, ng pagkainip. Ang malungkot lang, lahat ng tao, ang lundo, yung takot, yung pangamba at pagkainip, nagdadala sa isang tao ng emotional pain. Pag ang isang tao, sa sobrang tagal ng iniintay at hindi dumarating, yung takot niya, yung pangamba niya, yung pagkainip niya, it turns into an emotional pain. Ikalawa, masakit maghintay dahil ipapakilala nito, totoong ikaw. Totoo po ba? Sa panahong nag-iintay ka na makabangon ng kabuhayan mo, ipapakilala nito, totoong ikaw eh. Sa panahong nag-iintay ka na makabangon ka sa sakit mo, ipapakilala nito, totoong ikaw. At maging yung pag-iintay mo na makabangon ng relasyon mo, ipapakilala rin ito, yung totoong ikaw. What's the point? Pwedeng palabasin ng pagkainip, ng pag-iintay, ang pangit na side ng personality mo. Sino po aminado? Sa sobrang inip mo na magkapera, sometimes napapagalitan mo ng mga tao sa paligid mo. Totoo pa ba yan? Lalo na yung mga nanay. Sa sobrang inip na magkapera, madalas napapagalitan ng mga asawa. Totoo ba? Sometimes, sa sobrang inip natin na gumaling, lalo na yung matagal na nasa banig ng karamdaman, minsan napupuno ng sakit ng kalooban. Nagagalit doon sa mga tao sa paligid niya. At the same time, sometimes, sa tagal ng pag-iintay natin na maayos ang ating relasyon, lumalabas yung pangit na side ng ating personality. Alam niyo po, pwede talagang palabasin ng pagkainip yung pinakapangit na side ng pagkatao mo. Kaya masakit maghintay eh. Ipapakilala nito yung totoong ikaw. Ikatlo, bakit may mga taong naiinip sila sa season ng Diyos? Ang pag-iintay ay masakit na season dahil maraming tao o maraming hinuhubog dito ang Diyos sa iyo.
Sino po aminado? Habang nag-iintay ka pala, ang daming hinuhubog sa iyo ng Panginoon. Totoo pa ba yan? At sino po aminado? Hindi madali yung season ng paghubog ng Diyos. Hindi madali, masakit, pag may mga bagay na kailangang itama sa sarili mo. At hindi madali yung season na ang daming tinatanggal and at the same time, ang daming inilalagay ng Diyos sa iyo. Ang season ng pag-iintay ay season din ng pagtatanggal at paglalagay ng bago ng Diyos. Pansinin nyo. Sa Hebrew word, ang waiting ay tsaka, which mean long. Kapalehas ito ng Hebrew word na tsaka, which means piercing or to cut, to curve, or to engrave. In short, ang pag-iintay pala ay isang mahabang paghubog. What does it mean? Una, hahayaan ka pala talaga ng Diyos sa waiting list hanggat hindi natatanggal sa iyo ang dapat matanggal sa iyo. Totoo ba minsan, wala pala sa sitwasyon, bakit ang tagal makabangon ng kabuhayan mo, minsan, nasa sa ayaw mong tanggalin sa sarili mo, kaya hindi makabangon ang kabuhayan mo. Totoo ba? May mga tao, ang tagal-tagal mo nang sinasabihan, dapat ihinto mo na to, itigil mo na to, pero ayaw itigil. At the end of the day, nauuwi sa pagkabaon sa utang. Alam niyo po, kapag ikaw, ang tagal-tagal mo nang nakabaon sa utang, ang dami-dami ng pagkakataon na binibigay sa iyo ng Diyos na makaahon, pero dahil ayaw mong baguhin, tanggalin yung dapat matanggal sa iyo, hindi ka nga makakaalis doon. Totoo ba minsan, wala doon sa sitwasyon eh. Bakit hindi ka makabangon doon sa sakit mo eh? Minsan nasa ayaw mong tanggalin sa sarili mo, kaya hindi ka tanggalan ng sakit. At minsan, wala naman pala sa sitwasyon, bakit ang tagal-tagal makabangon ng relasyon mo, minsan, nasa ayaw mong tanggalin sa sarili mo, kaya ayaw maayos ang relasyon mo. What's the point? Marami pong tao, matagal na dapat naka-breakthrough sa kabuhayan nila, pero dahil sa ayaw bitawang mali sa pag-handle ng finances, nananatiling kapos. Totoo ba yan? May mga tao, ang tagal-tagal nang nasa abroad yung asawa, baon na baon pa rin sa utang kung saan-saan nangungutang. Bakit? Kasi merong ayaw tanggalin na mali sa pag-handle ng finances. Maraming tao matagal na dapat naka-breakthrough sa sakit niya, pero dahil sa ayaw bitawang mali sa pag-handle ng kalusugan niya, nananatiling may sakit. Sinabi ng mali ito, ang katwiran, may maintenance naman. Totoo ba? Maraming nga ganon. Kung kailan tumanda, tsaka ang tigas ng ulo. Sinabi ng huwag kainin yon, pero ang katwiran may gamot naman. Totoo ba? Maraming mga tao, dapat matagal nang naka-breakthrough sa relasyon niya, pero dahil sa ayaw bitawang mali sa pag-handle ng relasyon na, nananatiling hiwalay, nananatiling malamig ang pagsasama. Matagal nang sinasabihan na dapat bitawan ang pagiging nager, bitawan ang pagiging mabungangang asawa, pero hanggang ngayon, daig pa amplifier. Ito ba, may mga ganong mga asawa? Matagal lang dapat masaya yung pagsasama, pero ayaw baguhin ang sarili. Alam niyo po, minsan wala naman talaga sa sitwasyon, bakit hindi tayo maka-breakthrough? Nandun lang sa maling pag-handle natin ng iba't ibang aspeto ng buhay natin. Finances, sa health natin, at maging sa relationship natin. Ikalawa, hahayaan ka pala talaga ng Diyos sa waiting list hanggat hindi mo binubukas sa pagbabago sarili mo. Totoo ba, gaya ng ayaw mong ipatanggal sa Diyos, mananatili ka sa waiting list hanggat ayaw mong tanggapin yung pagbabagong gusto ng Diyos para sa iyo. Alam niyo po, gaya ng ayaw mong ipatanggal sa Diyos, mananatili ka sa waiting list hanggat sarado ka sa pagbabago.
hanggat hindi ka naniniwala sa pagbabago. What's the point? Minsan, kaya ka pala pinag-iintay ng Diyos bago bumangon ang kabuhayan mo kasi may gusto muna siyang baguhin o gusto muna siyang mabago sa'yo bago mangyari ang pagbabago sa kabuhayan mo. Minsan, kaya ka pala pinag-iintay ng Diyos bago ka ganap na gumaling sa sakit mo kasi nga ang daming hindi na bago sa'yo nang malusog ka. At minsan, kaya ka pala pinag-iintay ng Diyos bago ganap na bumangon ang relasyon mo kasi nga, ang dami pa talaga na dapat tanggalin sa'yo. Kaya pala hindi pa kayo pinag-aayos ng Diyos kasi nasa sa'yo pa yung dapat na matanggal. Nasa sa'yo pa, ayaw mo pang tanggapin yung pagbabago na gusto ng Diyos na mabago sa'yo. Kaya pala, ang cold pa rin ang relationship ninyong mag-asawa, dadalawa na kayo, hindi pa kayo nagkikibuan sa bahay, simply because ayaw mo pang tanggapin yung pagbabago na gusto ng Diyos para sa iyo. Now, the question is, bakit kailangan mong asahan ang paparating na tulong ng Diyos? Sino po naniniwala sa mga nasabing aspeto na yon ng buhay mo, dapat asahan mo pa rin ang tulong ng Diyos? Alam niyo po, unang-una, bakit dapat kang umasa? Sa season ng Diyos, bibigyan ka ng Diyos ng kapahingahan sa iyong kasakitan. Finances, sa iyong health, at sa iyong relationship. Ang sabi ng Panginoon doon sa verse 9, at kaagad gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Noon nga'y araw ng Sabat. Sino po naniniwala? Kaya ka naman talagang bigyan ng kapahingahan ng Diyos sa kakapusan sa pera. Sino po naniniwala? Isang araw, hindi na lang puro payslip ang maiiwan sa'yo. Naniniwala po kayo doon? Isang araw, i-enjoy mo yung pagpapala mula sa Diyos. Yung hindi ka na mamumroblema kung ano yung matitira sa iyo, kung hindi, ang poproblemahin mo na kung paano uubusin yung pinadadala sa iyo ng Panginoon. Alam niyo po, walang imposible na dumating yung season na yon sa buhay mo na hindi mo na poproblemahin kung paano magkakasya, kundi ang poproblemahin mo na kung paano mo ipamimigay ang pera mo. Ang iisipin mo na sino yung mga bibigyan mo. At sino po naniniwala, kaya kang bigyan ng Diyos ng kapahingahan sa iyong karamdaman. At doon po sa mga may problema sa pamilya, sino naniniwala, kayang bigyan ng kapahingahan ng Diyos ang sakit sa iyong pamilya, na from generation to generation nagkakaroon ng broken marriages, pero naniniwala ka ba na pwedeng sa generation mo pagpahingahin ng Diyos ang mga broken marriages sa pamilya nyo? Alam niyo po, pansinin nyo, is it coincidence na sa panahon ng Sabat o araw ng pamamahinga, naranasan ng lalaking lumpo yung pagpapagaling ng Panginoon? Nagkataon ba siya? No. Sinadya yun ng Diyos. Kasi nga, kahit sa pananaw ng mga religious leaders that time, malig ang ginawa ni Lord, ginawa yun ng Panginoon para ipakita niya na may season ang Diyos para pagpahingahin ang isang tao na nasa kasakitan ng kanyang buhay. What does it mean? Una, maniwala ka, may nakatakda ng season ang Diyos para tanggalin ka sa mga kasakitan mo sa buhay. Finances man yan, sa health mo man yan, sa family mo man yan, o sa relationship mo man yan. Alam niyo po, again, sino aminado? Nakakapagod ang walang pera. Totoo ba yan? Nakakapagod yon. Hindi lang nakakapagpainit ng ulo, nakakapagod din ang walang pera. And at the same time, nakakapagpatulala ang walang pera. Sino aminado madalas tulala after na payslip na lang yung hawak niya? Alam niyo po, sino aminado?
hindi lang naman yung walang pera ang nakakapagod, maging yung lagi kang may sakit. At yung laging may problema sa relasyon, sino aminado, nakakapagod yung laging nagtatalo yung mag-asawa eh. Totoo ba yun? Kaya nga yung iba ayaw na lang magkibuan kasi sobrang nakakapagod yung lagi kang nakikipagtalo eh. Ang hirap nung ang kalaban mo, lagi mong kasama. Alam niyo po, kaya nga, ang sabi ng Biblia mas mabuti pa raw yung tumira ka sa ibabaw ng bubong kaysa may asawang bungangera eh. Ang Panginoon na ang nagsabi noon eh, di ba? Kasi nga doon sa Middle East country, yung mga tinatawag na parapet, yung pinakabubong nila, pwede kang mahiga doon eh. Mas masarap pa nga naman yun. Kaya, yung iba, pinipili na lang na tumahimik. Kaya yung mga lalaki, pansinin nyo, mas maraming lalaki tahimik. Pero mas madalas, pag tahimik ang lalaki, asahan mo na, bungangera asawa. Alam niyo po, again, isang araw, pwedeng dumating ang tulong ng Diyos. Totoo pa ba yan? Para tanggalin ka dun sa nakakapagod na kahirapan eh. Isang araw, pwedeng dumating ang tulong ng Diyos para tanggalin ka dun sa nakakapagod na kasakitan. And at the same time, isang araw, pwedeng tanggalin ka ng Diyos dun sa nakakapagod na relasyon. Ayusin kayo ng Panginoon at kung ayaw nyo namang magpaayos, tatanggalin ka ng Panginoon doon sa nakakapagod na relasyon na yan. Alam niyo po, ano pinapakita rito? Maniwala ka, hindi lahat ng season mo puro kahirapan. Hindi lahat ng season mo puro may sakit ka. Hindi lahat ng season mo puro magulo ang relasyon mo o marriage mo. Ikalawa, maniwala ka kahit hindi ikatuwa ng iba. Darating ang season ng pagpapagaling ng Diyos sa mga kasakitan mo. Totoo ba? May mga tao, pag inahon ng Diyos sa kahirapan, yung iba hindi natutuwa. Napansin niyo yan? May mga kapitbahay ka, may mga kamag-anak ka, nung yumamang ka hindi natuwa. Totoo ba yan? Napansin niyo yan? May mga tao nung gumaling ka, hindi natuwa. Parang gusto pa mamatay ka na lang sana eh. Napansin niyo yan? Nagulat pa, manghang-mangha nung gumaling ka. May mga tao nung nagkaayos kayong mag-asawa, pansinin niyo, hindi natuwa. Pero nung magkagalit kayo, lagi kayong pinag-uusapan. Napansin niyo yan? Yung mga tao sa paligid niyo? Yung mga religious, pansinin niyo, nung ibinangon ng Panginoon yung isang binata na lumpo for 38 years, nagalit pa sila eh. Sabi nila, hindi tama yung ginawa kasi araw yun ang papamahinga, hindi dapat nagpagaling. Napansin niyo yun? May mga tao kung kailan kayo maman, saka nagalit. Kung kailan kayo nagkaayos mag-asawa, saka naman na nagalit. Alam niyo po, sinabi ng mga Hudyo, ang sabi nila, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa taong pinagaling niya, ngayon araw ng Sabat at hindi pinahihintulot na buhatin mo ang iyong higaan. Kasi ninyo, just imagine, nag-miracle ang Panginoon, yung isang tao na for 38 years nakababad sa sakit, hindi makalakad, nung lumakad, sinabi nila na hindi dapat. Ang tanong, again, natuwa ba sila nung may isang kababayan nila yung pinalaya ng Panginoon sa matagal na kanyang kasakitan? Hindi eh. Pero ang importante, kahit may hindi matuwa sa pag-ahon mo sa kahirapan, i-enjoy mo lang ang season ng Diyos ng kaginhawahan para sa iyo. Pag pinayaman ka na ng Diyos at ang pamilya mo, kahit ano pa sabihin ng Panginoon, wala kang pakialam.
Huwag mong intindihin ang sasabihin ng iba. Ang importante, pag pinayaman ka ng Diyos, i-enjoy mo ang yaman na binigay ng Diyos para sa iyo at para sa pamilya mo. Huwag mong intindihin yung sasabihin ng iba. Pag pinagaling ka na ng Diyos, huwag mong intindihin yung sasabihin ng iba. Ang importante, malusog ka na naman at may enjoy mo na ang buhay mo. At pag inayos na ng Diyos ang relasyon mo, ang marriage mo, ang pamilya mo, huwag mong intindihin ang sasabihin ng iba kahit kamag-anak mo pa, ang importante na buo kayo sa pamilya nyo. Alam niyo po, lahat ng mangyayari sa buhay mo, maniwala ka, may masasabi ang mga tsismoso at mga tsismosa sa buhay niya. Ang importante, i-enjoy mo lang ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. I-enjoy mo lang pag pinayaman ka na ng Diyos, pag pinagaling ka na ng Diyos, at pag inayos na ng Diyos ang pamilya mo. At ikalawa, sa panahong wala nang gustong tumulong sa iyo, bakit kailangan mong asahan ng tulong ng Diyos? Darating ang tulong ng Diyos. Sabi doon sa verse 7, sumagot sa kanya ang lalaki may sakit, Ginoo, walang taong maglusong sa akin sa tipunan ng tubig kapag kinakalaw ko na ang tubig at samantalang ako'y lumalapit ay nakalusong na muna ang iba pa bago ako. Totoo ba? Darating yung point, may mga tao mapapagod na sa pagtulong sa iyo sa kabuhayan mo. Totoo po ba yan? May mga tao pagka sila rin yung lagi at lagi mong nilalapitan, minsan napapagod din eh. Totoo po ba yan? Kahit ka mag-anak mo pa, minsan makakarinig ka na rin ng masakit na salita. Totoo po ba yan? May mga tao kahit mahal pa sa buhay, mapapagod na rin at tulungan ka na gumaling eh. At totoo po ba, may mga tao na darating yung point na mapapagod sa pagtulong na maayos ang relasyon nyo eh. What does it mean? Una, palagi mong asahan ng tulong ng Diyos kaysa sa tulong ng tao. Sino po naniniwala? Kung meron mang tulong na hindi ka dapat kapagurang asahan para sa pagginhawa mo, tulong ng Diyos. Kung meron mang tulong na hindi ka dapat kapagurang asahan para sa paggaling mo, yung tulong ng Diyos, para sa paggaling ng pamilya mo. Why? Kasi nga, kumpara sa kayang itulong ng Diyos, walang hanggan ang kayang itulong ng Diyos. Kumpara sa kayang ibigay ng tao, walang hanggan ang kayang ibigay ng Diyos. At kumpara sa kayang gawin ng tao, walang hanggan ang kayang gawin ng Diyos. Kaya nga kahit ilang beses ka pang humingi ng tulong, hindi ka kapapagurang bigyan ng tulong ng Diyos. Ikalawa, palagi mong tatandaan, mas mainam ang tulong ng Diyos kaysa tulong ng tao. Totoo ba? May mga tao, again, pag minsan mong hininga ng tulong at inulit-ulit mo, makakarinig ka na ng hindi maganda. Napansin niyo yan? Minsan, kahit nga kapatid mo kapag ka lagi mong nilalapitan, makakarinig ka rin ng masakit na salita Totoo ba yan? Kahit doon sa mga kamag-anak mo, kahit nga doon sa kaibigan mo pa na matagal, pag lagi at lagi, minsan makakarinig ka na rin ng masakit na salita. Totoo ba? Minsan, pag minsan mo hininga ng pabor at inulit mo, pwedeng makarinig ka na ng hindi maganda Pero pansinin niyo si Lord, kahit paulit-ulit mong hinga ng tulong, hindi ka susumbatan. So Lord, kahit paulit-ulit mong hinga ng pabor, kahit paulit-ulit mong lapitan, hindi ka susumbatan. And finally, bakit kailangan mong asahan ng tulong ng Diyos? Sa panahong hindi mo inaasahan, tatanungin ka ng Diyos, ibig mo bang gumaling? Verse 6, sabi doon, nang makita ni Jesus na siya'y nakahiga at nalamang siya'y matagal nang may sakit, ay sinabi niya sa kanya, ibig mo bang gumaling? Sino po naniniwala? Isang araw gaya ng lalaking matagal nang namumroblema sa kabigatan niya sa buhay, tatanungin ka rin ng Diyos, naniniwala ka pa ba? Nagiginhawa pa pamilya mo?
Sino po naniniwala? Isang araw, gaya ng lalaking matagal nang nalugmok sa karamdaman, tatanungin ka ng Diyos, naniniwala ka pa ba na maaayos pa or gagaling ka pa? At sino po naniniwala? Isang araw, gaya ng lalaki, 38 taong nakalugmok sa karamdaman, tatanungin ka rin ng Diyos, naniniwala ka pa ba? Maayos pa pamilya mo. Ano ibig sabihin nito? Pansinin nyo, yung encounter na yon ng lalaking lumpo sa Panginoon, alam na ng Panginoon na gusto pang gumaling ng lalaki. Kaya yung tanong na yun ni Lord, na ibig mo bang gumaling, ang ibig sabihin doon ni Lord, naniniwala ka pa ba? Nagagaling ka pa. Kasi nga pansinin nyo, ang sagot ng lalaki sa tanong ni Lord, Ginoo, walang taong maglusong sa akin sa tipunan ng tubig eh. Hindi niya sinagot ang Panginoon na, opo, gusto kong gumaling eh. Kasi, ang totoong tanong ng Panginoon sa kanya, naniniwala ka pa ba? Nagagaling ka pa? Church, maaaring gaya ng lalaki, sa tinagal-tagal ng panahong walang nangyayari sa sakit niya, tingin mo parang wala na ring mangyayari sa kabuhayan mo. Sino po ang aminado? Sometimes, nandoon ka sa point na natatanong mo na, Panginoon, Lord, kailan ba kami makakaahon sa kahirapan? Kailan ba kami giginhawa? Sino po aminado? Natanong na niya ang Panginoon. Na Lord, kailan ko ba mararanasan yung financial breakthrough? Taas po kamay. Sino natanong na ang Panginoon? Lord, kailan mo ba ako payayamanin? Kailan mo ba ako bibigyan ng bagong bahay? Kailan mo ba ako bibigyan ng bagong sasakyan? Kailan mo ba payayamanin yung mga anak ko? Sino po aminado? Again, gaya ng lalaki sa tagal ng panahon na walang nangyayari sa sakit niya, tingin mo parang wala ka na rin pag-asang gumaling. At maaaring gaya ng lalaki, sa tagal ng panahong walang nangyayari sa sakit niya, tingin mo parang wala na rin pag-asang maayos pa pamilya mo. At sino po naniniwala? Sa oras na ito, kasama ka sa gustong tanungin ng Diyos, anak, naniniwala ka pa ba? Nagiginhawa pa pamilya mo? Sino po naniniwala? Kasama ka sa gustong tanungin ngayon ng Panginoon kung giginhawa pa ang pamilya mo. Kung naniniwala ka pa, nagiginhawa pa pamilya mo. At sino po naniniwala? Sa oras na ito, kasama ka sa gustong tanungin ng Diyos na, anak, naniniwala ka pa ba nagagaling pa sakit mo? At sino po naniniwala sa oras na ito, kasama ka sa gustong tanungin ng Diyos na, anak, naniniwala ka pa ba na maaayos pa ang pamilya mo? Church, hindi nagkataon, hindi coincidence. Bakit hindi nangyari before yung breakthrough sa pamilya mo? Hindi coincidence, hindi nagkataon. Bakit hindi nangyari yung breakthrough sa kabuhayan mo? Bakit hindi ka gumaling before o yung mahal mo sa buhay? Bakit hindi kayo nagkaayos o yung mga mahal mo sa buhay? Simply because God has a season for you. Kaya ng lalaki, after 38 years, na-encounter niya ang Panginoon. At tinanong ng Panginoon, naniniwala ka pa ba? Gagaling ka pa? Sino po sa umagang ito? Naniniwala pa? Payayamanin pa siya ng Panginoon.
Yung kanyang pamilya, iaahon pa ng Panginoon sa kahirapan. Yung mga anak niya, magtatapos lahat ang kanyang mga anak. Magtatagumpay lahat yung kanyang mga anak. Sino po naniniwala sa umagang ito? Ito yung season ng Diyos para pagalingin ka sa sakit mo at ang mahal mo sa buhay. Yung akala mo, wala nang pag-asang kagalingan, darating pala. At sino po naniniwala sa umagang ito pala yung season ng Diyos para ayusin yung dapat maayos sa pamilya mo. Ito pala yung umaga na hindi lang isang simpleng linggo ng pagsimba mo, kundi ito pala ay umaga kung saan ito yung season ng Diyos na sisimulan niya yung breakthrough sa pamilya mo, yung breakthrough sa kabuhayan mo, yung breakthrough sa kalusugan mo, yung breakthrough para sa pamilya mo. Church, maniwala ka. Hindi nagkataon ang pag-upo mo ngayon dito. Hindi nagkataon na nakasama ka sa online service. Hindi nagkataon na napanood mo ang video na ito. Dahil ito ang season ng Diyos na itinakda niya para magbago ang dapat magbago sa buhay mo. Let us pray. Panginoon, sa oras na ito, I declare, Panginoon, na lahat ng nakarinig ng mensaheng ito, lahat ng nakakarinig ng mensaheng ito, Panginoon, gaya ng lalaki na 38 taon na nakababad sa kasakitan, ay pagagalingin mo, Panginoon, ang anumang areas ng kanilang buhay na kailangan makatanggap ng kagalingan. Ito man ay financial, Panginoon, sa oras na ito. Marami kang pinararanas, Panginoon, ng financial breakthrough sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, Panginoon. Sa oras na ito, maraming bumababa na himala ng pagpapagaling mula dyan sa langit, Panginoon. At sa oras na ito, marami kang ipinabababa na himala ng pag-aayos mula dyan sa langit para sa maraming pamilya, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lord, tinatanggap namin sa oras na ito ang mga himala na bumababa mula sa langit para sa aming pamilya, para sa aming kabuhayan, para sa aming kalusugan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil ito ay isang umaga, Panginoon. Ito ay isang araw, Panginoon, isang espesyal na araw ng pagpapagaling mula sa iyo. Salamat po at tanggapin ng bawat isa ang pagpapagaling na ibinuhos mo sa umagang ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen and Amen. God bless you.